Good morning. Magandang umaga. Magandang umaga po. Si Chacha po ito at si Maricel Halili dito po sa True FM. Secretary, may mga balita po na after nung sunod-sunod na big time oil price hike, by next week daw po malaki ang tsansa na bababa ang presyo. Medyo nalito at nagulat lang kami kasi last time nakapanood po ako kahit papano nung hearing na nangyari sa Kamara. Kayo po mismo ang nagsabi na mukhang it will take months bago bumaba yung presyo ng krudo dito sa Pilipinas dahil hindi naman din basta-basta yung pagsasaayos ng mga facilities na tinamaan po nitong gera. Pero ano po talaga ang katotohanan? Medyo makakahinga na po ba kami sa dagdag presyo next week? Alam mo, si Trump lang sino nakakaalam niyan. It's a situation na out of our control, ano. Kaya Mhm. medyo ano talaga ang the major factor or probably the only factor here na makaka-determine whether aakyat or bababa kung ano yung gagawin ng US, Iran, tsaka Israel. Um, why did I kasi kahit anong ginagawa nila kung halimbawa ceasefire tayo ng 2 weeks. Mhm. So, kuno ano, nung in-announce yan, bumababa yung presyo. Pero ngayon may nabalitaan na naman tayong may sinira na naman sila doon. So, baka mag-akyat ulit, ano? So, depende po yan kung anong ginagawa nila. Kasi nagre-react ang market, nagre-react yung presyo. Depende kung ano yung ginagawa ng US, Iran, at Israel. Oo nga Now, po. on our side, Mhm. ah nare-reflect kaagad yan kasi import lang tayo ng import. Ito po yung namana natin po sa lahat po ng mga batas na in place diyan. Yun po yung rules natin eh. We import and we depend on the prices on the international price. So, ngayon po, ang tanong diyan kung ano ba, kailan ba bababa? Hindi ko po alam hanggang malaman natin po kung anong iniisip po ng presidente ng Estados Unidos. But if it stops, the war stops today, then it can slowly go down pero hindi po ganun kababa at ganun kabilis. In 1 month po, nag-increase tayo to 150 from 60 pesos to 150. Isang buwan lang. Pero ito po ay pagbaba. Ang assessment ko po hindi ganun kabilis kasi marami silang nasira na facilities, marami po silang na-disrupt na operations ng oil companies. Kaya talagang hindi ganun kabilis ang adjustment nito. And it will take months, not just weeks. It will take months talaga. Oo. So, Secretary, itong first three trading days dyan sa Mine of Platte, Singapore, kung saan binabantayan din po natin yan, kahit pa bumaba yun sa mga susunod pang 2 araw bago po ang susunod na linggo, hindi pa rin natin talaga sigurado ang magiging presyohan by Tuesday. No, the minimum plots yun yung basis natin. Yes, yes Doon po. natin yung average for 5 days and Oo. then we reflect the adjustment on the following week, ano. Yes, Pero oo. yung meal plots din and also the diesel price, doon tayo nagbe-base sa international market. So, Mhm. ang meal plots, pag tinitignan mo, sharp increase pero yung pagbaba niya pa konti-konti. Oo. So hopefully if minimum plants keeps going down and down, then that will be reflected po sa presyo natin. Hindi po natin controlled eh. So we wait for the averaging of the 5-day average of the minimum plants and yung Dubai crude oil or yung diesel na presyo, and then that will be reflected po kung ano po ang bili natin ng crudo ngayon. So, aantayin po natin yung 2 pang araw. Kung sakali, hindi rin tayo sigurado, no, ma'am, kung magkano, kung may rollback man next week, kung tuloy yan? Parang ang most of the indications are may bawas ano for Okay. next week. But ayoko lang ano kasi baka speculative eh. Baka umasa ang mga tao kasi we don't know. Like the trend now parang nabawasan na siya yung presyo. Pero we don't know if from habang nag-i-interview kayo, baka may nangyari ulit doon at bigla namang umakyat. Kaya ayoko rin na we just have to be very um, uh, truthful about this. This is not something that we control. Ito po, we are really dependent on the actions of the US, Israel, and Iran.
for that matter. Totally understandable, Secretary Sharon Garin. Hindi tayo sigurado kung anong gising ni Trump bukas eh. So talagang mag-aabang po tayo sa mga balita sa mga susunod na araw. Pero kamusta po ang actual Opo. fuel supply ng bansa natin? Last hearing, kung tama pong pagkakaalala ko, 50 days sigurado po tayo or more than that. Tama po ba, ma'am? Opo, so halimbawa nung hearing na yun, I think that was a Wednesday. We said that there are 50 days supply, no? Ang 50 days na yun, hindi naman ibig sabihin yun na that after, pagka 51 days, ubos na lahat, no? Ginagawa po natin is, every time po, every day kasi nagkukonsumo tayo, ano? We buy and we use fuel. And then, pero at the same time, we also purchase fuel to replenish kung ano yung mga ginagamit natin. So, continuous po yan yung cycle. Maganda lang po na 50 days kasi pag umorder ka, depende kung saan mo kukunin. Kung US yan or South America, siguro mga 45 days yan, 30 days to 45 days. Pero kung dito po sa Asia, mga 7 to 10 days po, nandito na po yung order. So, at least medyo na, nasa-stabilize natin. At kung nakikita po natin na bumababa siya, nire-remind po namin yung oil companies or yung PNOC, Philippine National Oil Company or gobyerno mismo, yun po yung naghahanap po ng mga replenishment po. So far, maganda pa naman po. Steady tayo sa 50 days. Mula po nung umpisa, di ba? Hindi pa naman bumaba siya. Steady tayo sa 50 days and we will try to maintain that. And that's good. At inassure nyo naman po kasi rin ng publiko na hindi natin magiging problema ang supply. Ang problema talaga yung pagtaas ng presyo ng krudo. Ma'am, nagkaroon dito sa ugnayan ninyo with the oil companies natin dito sa bansa, nagkaroon ba ng pagbabago on how they purchase ito pong krudo natin? Dinagdagan po ba nila yung kanilang inventory? Papaano po? Opo, kasi dati ang requirement 30 days lang. Ngayon, nasa 50 tayo. But ang ginagawa po namin, mula nung umpisa, we would meet with them and then we'll ask them ilan ba ang diesel nyo dito sa bansa, ilan yung parating at ilan pa yung o-orderin nyo. So, all of that stages, no? Monitored po yan. Pag sinabi nila, oy, may in-order kami sa South Korea na ayaw i-deliver ng supplier namin. So, i-report nila sa amin, tapos sasabihin namin sa embassy dito sa South Korea, halimbawa, na meron kaming order South Korea na hindi tinatanggap ng supplier. And then the ambassador will contact South Korea to help us. So far, maganda po yung flow na yan. Medyo may system na kami. Pero nung umpisa talaga, dami talagang ayaw mag-deliver eh. Kaya lang, nung huli na we realize it's not about availability of supply, it's the price talaga. Nung pumasok na sa PNOC, doon po namin nakita, we're paying so much money per barrel eh. May premium, may insurance, may transportation. Parang siguro mga $250 per barrel ang bayad ng PNOC. Kasi ganun talaga kamahal ang kailangan mo bayaran para mabentahan ka. Secretary, magandang umaga po. Si Maricel po ito. Sec, kasama po kayo ni Secretary Lazaro na nakipag-usap sa officials po ng Iran para doon po sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Makikibalita po kami kung nakakadaan na po ba safely yung ating mga Philippine flag vessels dyan po sa Strait of Hormuz. Kasi as of yesterday, parang yung mga lumalabas po na artikulo, hirap pa rin daw na makalusot dyan sa area eh. Yes, it's allowed daw yung crew, yung vessel natin, or yung mga goods natin, no? Na ipaalam lang through government-to-government channels, no? Mahirap kasi, kasi yung mga, halimbawa, kahit yung mga vessels, na kahit Pinoy man yan or hindi Pinoy, takot din tumawid eh. Kasi may nangyari na kasi na tinamaan ng bomba yung vessel nang habang tumatawid, ano? So, ang mga kapitan ng barko, pati may mga may-ari, yung mga insurance sila, nininervyos tumawid. So, until the war comes down, I think tsaka na lang magkakaroon ng lakas ng loob ang mga may-ari ng mga vessels or yung mga crew ng vessels para tumawid. Because so it's really, iba rin yung sinasabi na pwede kayong dumaan, pero
iba rin yung safe ba dumaan, no? So ngayon po, Alright, right. kahit po na nag-announce sila na merong ceasefire, pero may nangyayari pa rin kaya medyo mabagal din yung uptake ng pagtawid po sa Strait of Hormuz. Affected tayo doon. Our crew, our goods, and our vessels, affected tayo doon. So, it's not an absolute na assurance na sigurado makakarating dito sa Pilipinas yung mga crew or goods natin. But at least meron tayong diplomatic channels in case na may pangangailangan po tayo para po sa Strait of Hormuz. Oo nga, kasi unstable pa rin yung sitwasyon, ano po, Sec. Pero kung sakali po na yung mga vessels natin na regular na dumadaan siya sa Strait of Hormuz, makadaan na nga po ng maayos, gaano po kalaki yung inventaryo na pwede po nitong maidagdag doon po sa ating langis? Kung sa ngayon po ay nasa 50 days tayo, ilan po yung pwedeng madagdag kung makalusot sila? Alam mo, na-increase na natin yung inventory natin kahit sarado yung Strait of Hormuz. Ang capacity lang po ng Pilipinas, buong Pilipinas, including storage facilities na available, including the private, mga 60 days lang yan. So, hindi naman natin pwedeng sagarin or sumobra dyan kasi wala tayong paglalagyan. So, ang 50 to 55 days po, yun po yung kaya nating i-sustain kasi nagro-rotation yan eh. So kailangan may allowance talaga tayo. So kahit po sarado po yung Strait of Hormuz or bukas man yan, na-maintain po natin at a high level yung storage natin. So kahit bumukas po yung Strait of Hormuz, ganun pa rin po ang level natin, may increase siguro natin plus 5 more days. Pero sa ngayon po, nahanapan po ng paraan ng gobyerno natin na kahit naging close yan sa isang buwan, we found other alternative suppliers like dito sa Asia, sa Americas, even as far as Canada, meron pa yung kinukuha. Kaya kasi ang lesson dyan, huwag tayong mag-depend lang doon. Yun na yung lesson doon. So we have to diversify our suppliers. So hanggang 60 days lang pala yung capacity ng storage natin. Ayun po pala. So, Secretary, dahil po doon sa nangyaring krisis dyan sa Middle East, ano po ang plano ngayon ng Department of Energy? Kailangan ba natin na magdagdag ng additional storage? And kung gagawin po natin yan, gaano po yun katagal? Matagal yan kasi kailangan mo mag-construct o nasa lahat, kailangan mo may pera, mag-construct ng facilities, kailangan lang, hindi lang yun yung magpatayo ka ng tangke, may marami pa pong technicalities yan. Tapos meron tayong kailangan din na mag-purchase, no? So, mag-purchase ng stock. So, ako po, like in the hearing, I'm really, I'm in favor of having reserve, even additional refinery. Nag-iisa lang kasi yung Petron dito na refinery. So I think dapat talaga meron tayong additional refinery and storage. It will take some time. Hindi po ganun kadali yan. That is it's more of a long-term plan than sa ngayon po hindi natin magagawa yan kasi wala tayong panahon ngayon. Ang pwede lang natin gawin is to secure have as much oil as possible in the country, and we have done that. Ang next po na step, pag kumalma na lahat at tapos na itong gera, kailangan po talagang pong we need to invest on extra storage or additional refinery. Opo. Ma'am, kanina nabanggit po ninyo yung mga alternative sources na hinahanap po natin. So, meron na po ba tayo na agreement with US, Canada? I understand may nakuha na po tayo from Russia, hindi po ba? Ano pa ba yung iba po nating tinitingnan? Hindi naman kasi yan agreement lang Okay. with two. Now, well, we do it with PNOC through our GOCC, but also our companies can also enter into long-term contracts or contracts with other suppliers from other countries. So far po, yung mga nakakuha po tayo ang petrol na nakakuha sa Russia, meron po yung mga LNG natin nakuha sa Canada, and we're trying to get LPG also in South America. Kinausap din natin yung South America, meaning Argentina, Colombia, and then we've also talked to Brunei, Malaysia, Indonesia, India, and the rest ng mga usual natin like China, South Korea,
and Taiwan and Japan. Continuous po yung diplomatic channels. Talagang mini-meet po namin para lang po to check kung what are the other options. Kasi may limit kung may problema po sa Middle East, affected in Southeast Asia. So we're trying to expand that. Kausapin po yung mga other Asian countries and also the rest of the world. So we're opening up channels, and then our oil companies are actually approaching them also para makahanap po tayo ng alternative. Po. Ma'am, pupunta lang po ako dito sa napag-usapan po sa Uplift. Alam po natin na kasama po kayo doon sa Crisis Management Committee na ibinuo po ni Pangulong Marcos. And kahapon nga po, meron po siyang inanunsyo na 10 pesos per liter na discount para po doon sa ating mga PUVs. Ma'am, ano po bang PUV ang sakop nito? Lahat ba? Jeep, bus, tricycle, lahat po ba? I think the PUV, lahat naman included, ano. Pero it will be, kasi it will be a 10 peso subsidy or discount, let's say, no, for every liter na binibili ng jeepney driver natin. I think na-mention ng President is 150 liters per week, ano. Yes, okay. That is for the jeepneys. Ayan po yung estimate for the jeepneys. Kasi po, inuuna namin mag-roll out muna. Kahapon po, nag-meeting kami ulit paano i-roll out. Lahat po na agencies involved. And hopefully, ang roll out namin is NCR muna, Metro Manila. And then slowly po, pag okay na yung sistema, then we'll start expanding in the areas, outside Metro Manila, in the provinces, and also expanding from PUJs to buses at saka yung TNBS natin. So, ito pong binigay ni Presidente na 150 liters per week for jeep pa lamang po ito. Hindi pa po kasama dito yung bus, yun pong taxi, wala pa pong ganon. Kasi iba yung no? Iba yung konsumo nila, no? Opo. Yun yung ating namin is a weekly weekly na kaya din ng gobyerno ay tulungan, at ang weekly din na substantial din kung ano ba ang average nila, no, na konsumo din per week. Yun po yung number for PUJs, for jeepneys. Yung iba kasi pag bus kasi mas malaki na yata yun, tsaka yung system nila iba. Pero inuna muna yung jeepneys kasi ito po yung first and foremost, yung pinaka-affected talaga sa problema na dinulot po ng Middle East crisis po. Yes, Pero ano pong gasoline stations yung kasama po dito sa programang ito? Paano po sila pinili? Lahat ba ng gasoline stations? Actually, ngayon po nag-meeting sila with the gas okay. stations habang interview tayo dito. Oo. We're meeting all those that are sa ruta nila, no? Dito sa Metro Manila. We've identified phase 1 areas. Ito po yung lahat ng gas stations na nasa ruta po ng mga jeepney natin. And then, pero ang kailangan, may lisensya kang gas stations kasi may napansin po kami, may iilan po na wala pong permit eh. So, hindi po pwede yan. Illegal po yan. So, yun yung may permit na mga gas stations po. We're meeting them this morning para po i-orient sila kung sasali sila. And then, ang assumption namin sana lahat sumali, para mas madali po sa mga jeepney drivers natin. Pero yun po yung purpose ng meeting mamaya, para maintindihan nila paano yung sistema. Kasi hindi lang naman madali yung sabihin na gawin na, pag jeepney ka, may 10 pesos off ka. Kailangan po may monitoring din tayo. Baka may ibang gas stations na bibigyan discount, hindi naman pala jeepney, no? Or baka may magpapagas na maghihingi ng 10 pesos at hindi naman pala jeepney. So we need to make sure na kung sino po yung kailangan po tulungan, especially jeepney drivers, doon po napupunta po yung beneficio sa kanila. So we had to set up a system with Land Bank, with DICT, with DOTR, with LTFRB, para po may safeguards tayo, para maayos yung implementation. So kaya po kailangan namin muna mag-pilot this coming week. Oo, sa April 15 nga po yan. We will wait for the details, Secretary. Last na lang po, we know you're so busy today. Ma'am, last time kasama namin dito si Attorney Nery Colmenares, meron siya sinasabi, I don't know if can you confirm this with us, kung
pupwede na daw gamitin ng DOE yung powers nyo po na i-unbundle yung price sa langis ng mga oil companies even without oil deregulation law. Totoo po ba ito? Tama po 'yan kasi under the Supreme Court ruling as well as the emergency powers na inisyu ng presidente sa oil deregulation kasi meron pong clause diyan na pag emergency DOE has more powers, no? So ginawa po namin, nag-issue po kami ng guidelines I think mga few weeks ago, and then nung inisyu na ng presidente yung emergency powers, we sent an advisory to all the oil companies to send us their unbundled prices po. So, hinihintay lang po namin within this week to next week kung ano pa yung sasubmit nila. Okay, at least maganda malinaw nyo po yan. Inaantay nyo na lang yung submission from the oil company. So finally, for the first time, makikita na natin kung paano nila tayo pinipresyuhan. Kailan po ito lalabas, ma'am? Hopefully, by next week, makukulit na namin lahat. Assuming na lahat po magsasubmit, ano? So by next week siguro makukuha na yung mga date information po galing sa mga oil companies. Sabi niyo po kung lahat ay magsasubmit, meron po bang kaukulang parusa yung mga hindi susunod sa advisory na inilabas po ng DOE? Kami po yung nagbibigay ng permit sa kanila pag hindi siya sumunod ng utos ng authority ng DOE, then may consequence talaga yan. Pwede po ba namin malaman, Secretary, ano pong possible consequence nito dito sa mga oil companies na hindi maglalabas ng presyohan nila? It could be to the extent na cancellation of permit kung hindi talaga sila susunod. But even hindi naman ganun ka-drastic mag-rule ang DOE, but you have to justify your actions. Pero pag unjustified and you find it unreasonable, then it can be worse for the oil company. So, but I'm confident naman that they will comply with our orders. Sige po, we will wait for that, Secretary. That's good news kasi finally medyo matagal na ito na may oil deregulation. Hindi natin nakikita kung paano po talaga sila nagka-come up with their prices. So, under your watch, sa pamumuno niyo po sa DOE, I think this will be a first time. Yes, after years and years in court, Yeah. no? Pero ang isa lang na rin, even without this unbundling, dahil po bumibili na rin si PNOC, yung gobyerno ng oil ngayon, for the first time also, now we know what is the actual price at talagang ang mahal. So walang profiteering na nagaganap dito, walang wind profit itong mga oil companies natin base po sa pagtingin ninyo. Kasi po talaga kahit sabihin mo na $100 yung per barrel, yung mga traders para makabili ka, meron silang charge na $60 pa on top of that. Para lang po ma-confirm ang order mo. Pag hindi ka nagbayad nun, baka hindi ka makakabili. So, government itself had to buy expensive per barrel plus the premium. Ito po yung sinasabi ko po yung para makabili ka, premium na mga $60, transportation, and siguro po ang laki po ng ang laki siguro yung kaya sinasabi ko mga cost niya mga $250 per barrel ang kalalabasan niya. So talagang naging mahal, and ang malaking portion po ng ating presyo din ng pump price natin. Yun po, malaki po na presyo po yung cost of goods, cost of the oil sa pagbili. Ang taxes din natin mga 20%. Tapos meron tayong biofuel na additional mga 10%. So, medyo nakikita rin namin mula nung PNOC na ngayon bumibili. So, eto po, information makuha, confirmation na lang or makita na lang kung magkano po yung kita nila. Yun na nga. Industry in. Yun ang pinaka-importante doon, Secretary. Makikita natin kung magkano talaga ang kinikita nila, kung sila ba ay sumosobra doon sa ipinapatong nilang presyo sa atin. Secretary, makikibalita kami next week. Importante po yan yung paglalabas nung unbundling talaga nitong mga oil companies na ito. And we do hope nakakatulog pa po kayo dito sa dami ng problema na kinakaharap po ng Department of Energy ngayon. Natawa na lang si Secretary. Oo nga eh. Salamat po sa serbisyo, Secretary. Ay, may pahabol lang na Secretary, sorry tanong. po, pahabol lang po. Yes, Just go to ahead. confirm.
Opo, just to confirm, may decision na po ang Pangulo patungkol po sa excise tax. Tama po ba? Ang hinihintay na lang natin ay anunsyo. Hindi ako aware if he made a decision already. But ang alam ko lang po nung uplift kasi nung Tuesday ba yun or Monday, diniscuss po yung mga advantages, disadvantages, ilang yung period, gaano katagal, or full suspension ba, or kalahati lang, or kung ano po yung mga options. But as of that time po, wala pang decision. So I think it would be more prudent to wait for this announcement na lang. Oh, Secretary, please do let us know. Kontakin niyo po itong staff namin pag meron na sa mga oil companies natin ang nagbigay po ng unbundling ng kanila pong presyohan sa langis. Maraming salamat po, Secretary Sharon. Thank you. Good morning. Good morning Thank din you. po. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ang aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.